what's up? Good morning, good day. Hello mga kapatid. Hello mga followers 1.1. You are watching again our Lilac Lunch D podcast. We are on our episode 55. This is our first episode of 2025. Dahil dyan, ang pag-uusapan niya natin ay about decluttering. Magbawas. Mag-inis. Magtanggal ng alikabok. At saka magtanggal ng mga toxic. Hello mga kapatid, good morning. Happy New Year. Happy New Year sa inyo. Nagpaputok ba kayo? Happy New Year. Nanood lang po ng mga nagpapaputok. Ang lalanong sa Cebu, no? Sumabog sa mukha yung paputok. Yes. No, patay siya. Mag-race is back in Singapore. Yes. Ikaw ba nanood ka ng fireworks dyan? Dito sa Riga, ang party rito, dito sa likod bahay ko. So, kung sa mga Alta, meron silang Burj Khalifa. Sa amin, meron kaming Riga. Ay, hindi ko pwedeng panoodin afar? Hindi naabot. So talagang kailangan mo lumapit? Oo. Kasi pinakamaganda yung sa inyo eh. Abu Dhabi, di ba, yung world record, 50 minutes na fireworks? Balita ako wala nang naibenta sa ibang bansa kaya kinuha ng Abu Dhabi. Yan nga daw. Grabe. World record na naman sila. Trivia lang. Nung nasa exchange ako, January or February, March pa lang, ini-install na yung mga pailaw na yan para sa December 31. Ang tawag nila yan is dabang. Dabang tawag nila. So, ang dami ng tao dyan na nag-i-install sa taas ba naman? Tapos, syempre, may itsura pa, di ba? Iba-iba. Ang mahal ng bayad dyan, 100,000 sa dirhamo. Kumbaga sa amin sila nagsasend. So, nakikita namin yung narration kung para saan yung bayad. So, yun nga yun, dabang. Tapos, yung para pala sa Burj Khalifa, ang daming taong nag-i-install. Tapos, ilang buwan nila yung ikinakabit para lang sa para nga lang sa 10 minutes Wala pa nga, 1 minute, countdown lang Para lang magpasabog ng napakabilis na oras. Grabe ang effort. Masaya naman yun for grabe ang pera. Grabe din ang pera. Oo, grabe. Gastos. O siya, umpisahan natin. Tayo lahat, una nating naiisip kasi, di ba, pag bagong taon, meron tayong mga tradisyon Di ba, yung parang, kung dati meron tayong pamahiin na huwag magwawalis sa gabi, ngayon naman, pag bagong taon, hanggat maaari alisin ang luma, alisin ang mga katsaran, kung tawagin sa amin, lahat ng pwede nating itatapon, at lalo yung mga hindi naman na napapakinabangan. So, susubukan namin na i-touch lahat ng area ng bahay hanggang sa labas, hanggang sa buhay natin. Paano ba yung linis na pwede nating gawin bilang bagong taon na naman? I-rundown natin yung mga toxins. Usually, ito yung mga pag nagde-declutter ka, and ito yung mga bagay na usually inaalis mo. Number 1, ito yung mga objects na hindi mo na ginagamit. Lalo na kapag yung feeling mo, 2-3 years hindi mo na ginagamit. It's either benta mo siya or i-donate mo na siya. Let go. Yeah. Better if you donate. Madagdag ko dyan, dati, kapag di ba yung mga hindi nakasya sa akin, ang dami nun Alam ko, hinitay mo yan. Dati tinatago ko yan. Pero kasi dito, may lagay ng pwede mong i-donate. So at least may ibang makikinabang. Hindi Clothes naman totally bin. napunta agad sa garbage. Clothes bin. Clothes bin. Kaanan siya ni Yun Bin. Pinsan. Okay, next. So, marami dito actually. Kasi diba sabi ko, may group nga dito na pwede kang magbigay ng damit. Tapos ang daming option Merong mga thrift shop na pwede mong i-donate yung damit para ibenta nila. Tapos yun, meron ding clothing bin din na ang dami. So, madaming option. Kaya nga konti lang yung waste dito. Kasi ang daming option na pwede mong gawin para ma-reuse yung mga gamit na hindi mo na ginagamit. Ang count natin dyan, pag nakita mo yung damit mo, 2 years, 3 years, hindi mo na siya ginagamit, let go mo na yung mga damit na yun. At saka diba, totoo yun, yung pag nag-declutter ng cabinet, masingit ko lang, yakapin mo muna yung damit. Kung may spark pa, keep it. Kung walang spark, let it go and say thank you. Diba? Hindi naman. Napanood ko yun sa Manila. Say thank you. O, malay mo, ginamit mo yun nung unang nakipag-date ka. Thank you.
Ano ba? Ako ganyan lang. Gagamitin, hindi. Okay na. Ganyan. Hindi, titingnan ko lang. Ganyan ako. Ano ba? Gagawin mo na. Ako malimit size pala. Titingnan ko kung Correct. Oo. Tsaka yung mga damaged na underwear, tapo na. Utang na loob. Huwag na i-donate, please. Huwag nang huwag nang ipamigay. Tapos, baka ibenta pa. diba? Nakakaya yan. Sa kusina natin, diba? May mga marami ng cheap na mga plato, yung mga ganyan. Yung tipong, pag nag-ahin ka may stain na gamit. Plato, kaldero, baso. Diba meron tayo na, saka ko na nga lang lininisin. Yung pag medyo pangit-pangit na, saka mo na ayusin. Pero tumagal na nakastore na lang. Nililimutan. Kung merong gustong gumamit, ganyan. O kaya i-reuse kung like yung mga nag-garden, diba? Yung ginagawa nilang paso, diba? Ako ginawa ko to yung mga old letters, yung mga high school letters, mga ganyan. Diba dati uso sa atin yung palitan ng letters ng lagi ako may kapalitan ng letters nung high school. Paganda! Yung kasi diba mga lower batch, diba like, natatanda ko pa sila Antoinette, sila lagi ko kapalitan niya. Okay. Ikaw naman. Lalo na yung mga nagtatago ng resibo. Kayo ba nagtatago pa ng mga ganyan? Resibo. Depende sa kung kailangan muna. Minsan, kunwari, Oo. after a month or ilang weeks, kung hindi naman na kailangan, tapos na. How about magazines? Yung mga lumang-lumang magazine. Merong mangilan-ngilang tinatabi. Ano yun? May dalawang magazine na parang magagamit mo pa or sa tingin mo pwede mong gamitin balang araw. Mga ganun. Dati Pero yung sa Pinas nagtatago ako kasi parang feeling ko magagamit ko siya kapag yung nagbalot ako ng regalo. Minsan ginagamit ko pag yung may magandang magazine na gano'n, kapag centerfold, maganda siyang gamitin na pambalot. Tinatago ko. Or minsan kasi, di ba naisip mo dahil halimbawa may anak ka, baka may project, correct. mga gano'n magagamit mo. Ay, kuha tayo sa magazine, kuha tayo. May mga gano'n. Pag may mga anak ka kasi na nag-i-school, yun talaga yung nasa isip mo. Kasi tayo before gano'n, di ba? Magazine or newspaper. Yan. Pero like yung mga tipong wala naman na puro text na nakalagay. Like, di ba? Tapo na yun. Ito talaga guilty ang bahay namin sa Pilipinas. Encyclopedia. As in, ang dami na. Pamigay ko na. Ayaw i-let go. Pamigay ka na. Ang dami namin encyclopedia sa bahay, iba't ibang klase, ayaw ipamigay. Sabi ko, sige, sige, hindi itapon, hindi ipamigay. Kahit dun sa school nyo na lang, i-donate. Hindi ko sinasabi na nanay ko yun. Yun. Sabi ko, i-donate na lang sa school. Actually, nilalata namin sa library. Nabasa lang ba kalahati yun? Nabasa nyo man lang ba ang kalahati? Nagamit mo siya kasi, kapag nung nag-aaral ka, ang reference mo naman, encyclopedia, wala pa naman tayong internet before. Diba? So, ang usually gamit na gamit yun natin. Encyclopedia. Ikaw ba? Kasi Na-donate hindi dumating. Dumating ba yung encyclopedia? Hindi dumating, di ba? Hindi mo nakuha yung encyclopedia mo na, di ba? Ano mo lang niya? Hindi nyo man lang naisip na may na-hurt kayo habang sinasabi nyo yung encyclopedia. Sige na yung mga books nila, mga books. Sige, mga books. So, encyclopedia kasi dumating sa amin. Buti nga sa inyo na-display nyo. At nabuklat-buklat. Yung mga shoes, kayo ba? Kailan kayo nagla-let go ng shoes? Ay, Diyos, may pag dilapidated na ang sakong ba yun? Yung sole, yung insole. Tsaka yung hindi talaga nagagamit ng matagal at sa tingin mo naman pwede pang magamit ng iba. At saka mabaho na, Nay. Pagbabaho na lang. Pero pag yung patapon, hindi mo na talaga i-share o i-donate sa iba. Kaya pa, diba? Kahit yung mga bag, minsan, ako kasi, before, yung bago kami umalis ng Pinas, ang dami kong bag na pinamigay. Pero alam ko yung bag na patapon na. Kasi nakakahiya na siyang ipamigay kung ipamabigay pa na gano'n yung condition ng bag. So, pag mga bakbak na, mga ganyan, tapon na lang yun. Kaya lang minsan nagre-resurrect. Ibinaba mo na siya, tapos biglang umaakyat ulit. Nanay mo, ganyan nanay ko. Umaakyat ulit. Hindi ko maintindihan bakit siya nakakaakyat ng mag-isa. Ganon. Damit, ganyan. Bumabalik sa lalagyan. Kasi kusang umaakyat. Ito maganda, stuff of all kinds calling the past. Yung may mga sentimental value, hindi mo maitapon, ganyan. Ako hindi, pagkatapos tapon na siya. Totoo ba? Nung nag-asawa ka na lang. Oo nga naman.
Let's start with our bed sa kwarto. Okay. Palit ng sapin, ng kama, ng punda. Lalo yung puro laway na yung punda, no? Sigsag na. Crime scene. Yung pag-gising mo, crime scene. Bakat. Yung iba-iba ng mapa ng kontinente yung nagawa mo, ayaw mo pang palitan. Ako naman yun lang, kalimitan yung pagpapalit, pagwawalis, saka yung ilalim ng higaan, kung kaya mong angatin mo para malinis na malinis talaga yung ilalim ng kama, yun lang. Gaano kayo kadalas magpalit ng cover ng kama? Every month. Depende sa sa activity, sa minsan, oo, ako minsan depende sa, kung ramdam mo na parang kailangan na, yung ganun. Hindi, kumbaga parang kung wala ka naman din sex life, kahit 1 year kang hindi magpalit. Pero kung may Huwag naman ay. Ano na yun? Oh, ang kati na nun. Baka may mga sugat-sugat ka na sa... ay, mama, papa. Pero, ang kailangang madalas mong pinapalitan, yung pillowcase. Oo. Kasi, Yun ano kasi yun eh, yung ano sa laging mukha mo nun? Ang dumi na sa katawan, nakadikit sa katawan mo. Sa Wala mukha. nang daman mo rin minsan kapag madumi na yung pillowcase. Kapag makati na paggising mo. At saka ang baho na. Baho. Hindi naman ako naglalaway, pero... Yun. So, siguro mga 2 weeks pag pillowcase. Hindi, saglit. Merong kasing Or tulog more na than parang 2 weeks din sobrang yan. sarap. Parang, saan galing yun? Ba't amoy laway? Yung pala, Ikaw gumanon pala. Ako every 2 weeks. Yeah. 2 weeks. 2 weeks. Oo. As much as possible. Ikaw yung nakahiga doon. Ano sa mukha mo. Mm. So, 'di ba, para hindi rin ano. So, 2 weeks 'yon. Yung bed cover, pwede yan 1 month. Dito kasi 'di ba 4 seasons kami. So, every season din pinapalitan din namin kung ano yung ginagamit namin. Nagkwento ko nga sa inyo before, ibang requirements kapag winter. So, bukod sa bed cover, meron pa kaming electric blanket, yung 'di ba sa ilalim, tapos meron pang armor. kasi may mga bed topper pa. So, tapos iba rin yung bed cover namin, hindi siya yung normal lang. Ang ginagawa namin, yung parang dapat wool na cover. Kasi malamig pa rin siya. As in, yung kapag yung normal lang na bed cover natin nilagay, pag winter, ang lamig niya. So, hindi siya pwede. So, na-imagine ko, ikaw ano ka? Particular ka sa ganyan. Oh, Paano yung mga wala silang choice kundi palitan. Kasi ano madugyot? papalitan mo talaga kasi malamig eh. Hindi mo talagang hindi siya Kung pwede pwede siyang laban sa washing machine, kahit mabigat siya. Washing machine, oo. Depende kasi like yung mga hindi naman kasya na talagang pag nilagay mo masisira. Paano, hindi na. Oo. For example, yung electric blanket, hindi mo siya pwede i-wash ng ganon. So, dapat siya yung parang steam lang. Kasi syempre may kuryente na may mga kable-kable. So, yun, mga ganon. But mostly, pag mga ganyan, kahit yung kunyari, di ba 1 season, 3 months, papalitan pa rin namin siya every month. I mean, lalabhan. Kung hindi man papalitan, lalabhan. Lang malinis. Kasi mas masarap pa rin humiga kapag, di ba, masarap matulog kapag malinis di ba, yung ginagamit mo. Mga damit, nagde-declutter din ako mostly, like yung mga damit ni Isabela. Kasi, di ba, madaling lumaki ang mga bata. So, usually, ang mga damit niya, isang season lang ang gamit. Kasi, syempre, may pang winter, may pag summer, mga ganyan. Pagdating ng next summer, maliit na siya. So, kunyari, after nitong summer sa amin, next summer, hindi niya na masusuot yun. Unless yung medyo maluluwag. Pero pag yung mga tipong sakto-sakto lang, hindi na aabot siya sa next season. So, gagawin ko, ipapamigay na lang. So, kaysa itapon. So, usually sa amin, i-donate or ipapamigay mo. Meron kaming parang group na pwede ka ipamigay. So, yun ang ginagawa ko sa damit ni Isabela. Ganun din sa damit namin. Although sa amin, hindi naman kami siguro lalaki na. So sa amin, yun lang siguro mga hindi na namin masyado ginagamit. Yun, na rin i-donate na namin usually sa mga, parang mga thrift shop, mga op shop, mga ganun. Or sa group din. Yung flooring ninyo, kayo ba nag-ano pa rin, nagsasanitize, ganyan? O kaya sa amin kasi dito nagdedetol kami eh. Siyempre yung moist ng AC, ng aircon, di ba? Vacuum. Hindi diba kasi carpeted? So vacuum. Kasi hindi mo makikita kung madumi. So, dapat regular yung vacuum mo. Pag ganun. Tulad sa akin dito, may aso ako. So, from time to time, kailangan talaga, detol lang detol. Oo. Magawin naman tayo sa banyo dahil dito nangyayari ang maraming paglalabas ng sama ng loob. Yan dapat regular cleaning. Pwede nga twice in 2 weeks, in 1 week, dapat linisin mo siya eh. Lalo na yung sink.
tsaka bowl. Pag Ang, nakita mo yung maninil, yung mag-uumpisa ng manilaw. Uy, hindi ko oo. napapaubuti sa Manila. Hindi, ibig sabihin mag-uumpisa pa nga lang. Yung parang, syempre, diba, Hmm. yung parang nagkakaroon na ng mag-i-stain na siya. Alam mo, after 2 days, 3 days, may ano na. Ay, sa bagay, oo nga, no? Tayo Magdidilaw may na. ganung ano lang, ng mga lababo, nakikita mo may bumabakat-bakat na unti-unti na mga Oo. linis na Katulad agad. kanina, syempre, di ba, common nga rito, dahil kami 50 dito, Sabi, no? may eksena sa sink ngayon. Parang yung iba rito, masaya sila na inaalis yung harang ng sink. Mm-mm. So, eventually, Ah, yung mga magbabara. buhok nyo, magbabara. Yeah. Ako yung irita na syempre, magtutoothbrush ka, lawa yung Correct. sink. Correct. Hindi kaya, may nagtoothbrush, wala namang pakialam na yan, bumaba o hindi, naabutan mo. Mhm. So, saan ako maghihilamos, saan ako magsisipilyo. So, affected ako. Bumili na lang ako ng silicone, yung talagang pinapump. At ako na lang nagkabit nung strainer. Mm. Para talagang wag nang alisin. Mm. Pag naman inalis nyo pa, ewan ko na, napakadugyot mo na. Oo. Kahit nga yung Alcampor, ako na yung nagpo-provide. Kasi gusto ko, pag pumasok sa banyo, yung amoy, at least man lang ang amoy malinis. Yeah. Hindi ko naman pwedeng linisin yan. Kasi nga, hindi ko kayang habulin lahat sa dami ng gumagamit dito. Wala man ako magagawa niyan kasi na pwede magreklamo. Kasi kung ganon, umalis ako. Lumipat ako ng Correct. bahay na ako lang ang tao. Correct. Pero kung ganyan, sabi ko nga, kung naaapektuhan ka at hindi mo masikmura, gawin mo na. Kasi meron naman kami tagalinis dito na hindi naman ganun kaayos maglinis. O Mahal parang, makapaglinis lang. alam mo may slimy pa din. Di ba pag naliligo kayo, talsik ng shampoo, ng sabon, dumidikit sa tiles. Yeah. Tsaka yung itsura ng salamin na alam mong hindi hinagod man lang, Mm-mm. magdidikit-dikit yun. So at least ako pag naliligo ako, hanggat maaari, lilinisin ko na lang kasi nga naapektuhan talaga ako. And importante talaga ang banyo talaga kapag kahit paano, ilang oras ka dyan nagtatagal ka. Siyempre, magdudumi ka, tapos maliligo ka. Yeah, So at least nag-edit pa ako doon. area, ha? Nag-edit Diba, pa. siyempre, may dala pa tayong cellphone dahil nagtatagal tayo. Iba kasi talaga ang concentration natin pag nasa banyo. Diba, iba ginhawa kapag nagre-release ka. Diba, sobrang ginhawa. So at least man lang yung area na yun, magawa kong linisin. Laging may Dettol yan at saka yung Sunrox. Kaya nga minsan napagkakamala na ako, ikaw ba nagpapaupa? O parang, bahala na kayo. Ang importante sa akin, nakikita kong malinis siya. Tulad si Chadi, ihinang-ihimi sa hallway, nakakatakas. So may sarili akong map, tsaka Dettol, para habulin yun ng linis. Correct. Same din kay Mama Empa kasi ako, may ka-share din ako Yeah. sa bathroom. So parang 3 kaming gumagamit kasi yung isang mag-asawa. So ganun din, parang pagkagamit mo, kailangan malinisin, di ba? Mm-mm. Para Clean hindi as you naman, go. oo, kasi parang hindi naman nakakaya doon sa susunod na gagamit. Ako nga minsan kapag pag na-jebs, may dala pa akong pang spray. Hey, correct! Oo. Oo! Kasi, since matagal ako mag-jebs, hindi naman ako everyday, matagal, mabaho talaga ang jebs ko. Diyos ko, ilang araw to, Grace. O, kaya kasi kahit ako, naaanuhan ako. So, kailangan talaga, may talaga akong spray. Kahit sa office namin, ganun din ako. Pag feeling ko na jebs na ako, magdadala ako ng pang-spray para hindi naman nakakahiya. Kasi, yun nga, aminado talaga ako. Mabaho talaga. Kasi nga, Constipated ka ba? katagal kong kinip-kip siya eh. Ipon mo to eh. Hindi talaga ako, hindi kasi, Sarap kang itago Kaya paglabas. kasi hindi talaga, ewan ko bakit hindi ako normal na everyday talaga. So, kung kailan ko ma-feel doon. So, kailangan ko talaga may pang-spray para hindi naman nakakaya ng So, like, Sanit. every time na uupo ka sa trono, mino-moment mo talaga. Oo. Pero sabi nila, huwag daw magtagal ng 10 minutes, more than 10 minutes pag ganoon eh. Kasi hindi nga din healthy. Dahil nga, syempre, CR eh. Bakit hindi healthy? Almoranas. Syempre. Almoranas abutin. Oo. Kapag Pero matagal. maganda na nakaupo ka doon sa bawal na kahit wala kang ginao. Maraming Huwag magbabad. huwag magtagal. Kasi ako naman, pag nagsis-CR, yung ready to Mag-open go, siya. ready to Ano yun? Bakit yun eventually? Okay. Unless normal na sa'yo. Matuyo na yung puwit ko dahil sa tagal ko doon. Alam mo yung Uy, Natuyo eventually na. masakit siya ha. Huwag ka magtatagal. Mahirap. Oo.
Hindi ko pa nararamdaman ng ang sakit. Dahil ba magaang ako, ganon. Wow. Kailan pa yun? Kasi sasanay na siguro kayo na ganun yung time nyo for banyo. Yung Oo. banyo. Ako kasi hindi ako matagal sa banyo. Sobrang, pag nararamdaman kong, dun lang ako papasok. Pero So, parang manok lang. Ano lang, isang strike 1, strike 2, tapos na, yon. Hindi ako yung parang nag-i-stay, yung iintayin ko konti na... Kasi, ako kulang na lang magdala ng pagkain doon. kasi pwede mag-edit. Susunod, minsan matagal. tapos may Vacation ka kasunod muna na. sa loob ng Kasunod bako. ka, di ba? Kakatupin. Ay, kasi dalawa naman ang banyo eh. Ayun, sa kabila. Pero na lang kung tain-tain ka na, dalawa. Oo nga, no? Paano nga pala? Ang dami nyo nga pala na. Ginagawa namin kasi 'di ba nag-COVID tapos nawala eventually. Nung pagdating namin dito, ang dami namimigay ng mga alcohol gel. As in galon-galon. So ang dami namin sa bahay. So sabi ko, anong gagawin ko dito? May expire na lang to na hindi naman kami nag-alcohol lagi na sa labas, ganon. So ang ginagawa ko, yun ang pang spray ko sa toilet bowl pag ifa-flush ko. So Para may pwede bula. mawala yung amoy. Tapos, fresh pa, malinis pa yung gilid, di ba? So, yun ang lagi ko pinapang spray. So, lagi ako may alcohol gel doon, hindi para sa kamay, pero para dun sa toilet bowl, yun ang ginagawa. Toilet. At least nagagamit Mm. siya. Tapos, isa pa, kasi again, ano na naman, 4 seasons na naman kami dito, kapag yung malamig yung panahon, kapag naliligo, syempre dapat may heater pa rin. Kasi malamig kapag maliligo ka na, hindi naman pwede hindi ka maligo. Kami mo na sila nun. So, syempre, prone yung banyo sa mga molds kapag hindi, 'di ba, kapag yung moisture hindi napalabas sa CR. Regular na naman yung linis mo kasi kung hindi, lalong madulas yung banyo kapag ano. So, medyo mataas yung maintenance kapag winter kasi nga malamig. Ang ginagawa kong trick para hindi masyadong yung patak-patak ng water sa lababo. Ang ginagawa ko, pinapahiran ko ng oil, eucalyptus oil. 'Di ba pag ang oil hindi naman naano ng water. So hindi siya magmamarka agad. So yun ang ginagawa ko sa toilet bowl at saka dun sa mismong yung lababo. Sink. Tayo kasi di ba mga babae, pag naligo, maraming buhok din. So, as much as Yan. possible, Ayoko yung ang daming buhok. After ko kinukuha talaga maligo, siya. talaga, itinatapon ko talaga Tanggalin. yung buhok. Kasi syempre mag-aano siya eh. So, Babarot. hindi pasa talaga, di ba, sa atin, Oo. pagkatapos Ang maligo, lakas lalo na kami, malakas ang hair fall after talaga ng anak. Parang feeling ko hindi na natanggal, di ba? So, Hindi ang na. dami. Yung tipong naliligo, di ba, nag-shampoo, nag-wash. Tapos pagkatuyo mo, pag suklay mo konti, meron Meron pa at meron din. pa. Lumakas talaga ang hair fall kapag yung after mo mga anak. Di ba halimbawa yung mga mumo, yung kanin-kanin, o kaya pag nag-uugas ka, syempre may mga matitira, may iwan sa sink. Hindi kaya tatakutin. Oo. Gagawa ng salad, ng mga lettuce, yung mga Oo, yung mga... yung mga may iwan na mumo ng gulay, iiwan sa sink. Hindi talaga ako Oo. pwedeng may kasama. Ayoko rin ng ganyan. Away. So, anong gagawin mo? Mm-mm. I-post mo. Oo. Sabi ko, Okay, sumagot ba no, Night? hurt. Kaya ka ligaw. Oo. Pero at least kung hindi mo gagawin yun, Nay, wala Hindi nila naman alam. talagang True. ulit-ulit lang din yung mangyayari no? Para Galit matuto. na galit. Ayun sabi, gusto ko malaman yan. Kasi parang sa akin, ako I want Sabi niya. mine din. Sabi niya, ikaw masyado ka naman. Babalik ka naman, kumain lang ako. Kuya, hindi namin maiintay. Hindi namin pwedeng intayin. Oo nga. So, intayin Kasi namin na yun, matapos yun ka, ang kaya mo saka mo liligpitin. Apply, diba? linisin Clean mo as siya. you go. Now, tell me! Tama ba? Hindi ako nangaaway, ako na inaaway. Naiintindihan ko, Nay, kasi ang dami nyo nga kasi, di ba? Yeah. Hindi nga lahat pare-pareho ng malinis. Hindi pare-pareho marunong Nay, sa sabi ko bahay. nga, pag naglilinis ako dyan, sabi ko nga, parang, kahit hindi naman na kayo maglinis, hindi mo kayo naobliga, pero please, wag na lang kayo magdagdag ng dumi. Correct. Correct. Please. Dapat sinisita mo kasi para hindi siya Oo. Kasi kung Oo. paulit-ulit, nakakapiko na talaga, di ba?
Yun yung Balik mga tayo sa reason. kitchen, no? Sa Good point. kitchen, ang regular, Cabinet ba ito? Maraming yung events cabinet ka. dapat lagi nakasarado. Oh. Yeah. Hindi, ang sa akin, fridge, sa ref. Mm. Yun lagi kasi 'di ba yung gulay sa ilalim, 'di ba? Pag nagtagal kasi, yun lagi ako regularly nagtatanggal ng mga malapit ng mabulok, yung mga ganyan. So tinatanggal ko yun. Kahit ako for example, yung May mga tawag yan eh. Hmm. Wilted? Wilted? wilted, wilted, correct. Yan. So tatanggalin ko yun. Para hindi na makakaw yung iba. Pagbalik ko ng medisyon, sabihin ko sa nanay, wilted na to. Tapon nyo na. So, tapon mo sarili mo. Iba sa'yo ng nanay mo yun. Sabihin ng nanay ko, ano pinagsasabi mo bang hinayupak na to? Wilted ka dyan. Kunyari, tomato paste na binuksan na maliit lang, tapos matagal nang nandun, tatapon ko na yon. Kapag yung medyo, medyo matagal na alam namang hindi mo nagagamitin. May life. May shelf life. Oo. O kaya yung mga leftover na feeling mo naman napakatagal na, kahit na okay pa, pero ang tagal na hindi mo naman kinakain. So, tatapon ko na siya. Kasi eventually, makakalimutan mo na rin yun di ba? So, yun, ganun ako sa fridge. Para doon sa mga ka-sharing sa bahay, yung mga binili, yung pina-take out, tapos dinala sa bahay, na akala kakainin pa, tapos inabot na ng Happy New Year, ng Merry Christmas, andoon pa rin sa lalagan. Yung tipong yung molds, Hindi pa rin tinatanggal. Itatapon ko yan, walang magtapon. So, magsasend na lang sa GC, magtatapon sa ref. Please, kung may maitapon, pasa siyan. Yung mga ayaw maitapon, kunin muna. Kasi nga, wala nang space. Minsan nga doon yung sa mismong freezer, dahil kami ay 50, hindi, parang 23 lang kami actual count. Salpak ni ganoong ganito. Yung mga baboy doon, hindi mo na alam kung anong buwan pa yun. Kanino? Oo. As in, madilaw na eh. Papuntang sa sobrang tagal. Lechon na. So parang, minsan nakikita mo yung kabayan mo mismo, alam mo yung pagkain nila, walang takip. Siyempre, yung amoy ng ref, yung molds no, yung dumi, yung mikrobyo, pupunta sa pagkain mo eh. Yeah. So parang hindi mo na naisip na takpan mo lang. Minsan andun yung pinag-anuhan ng shake o kaya yung milk tea. Andun lang din. Siyempre, may istro nun, exposed pa din. Yes. Andun lang din. Tapos ang ref, madidiri ka, hindi mo na mahila kasi nga, maisal pa kahit ang dugo, dumikit na ganong kadugyot. Hindi kaya Tell rin me. kami kasama. Tell me! Hindi mo ba sila followers? Hindi. Uy, pero ilan din yun 23? Din sila Sayang din yun Hindi na. Invite mo after nitong yung episode. like rules. Kunyari, gawa kayo ng rules. Kung Hindi paano na gamitin follow. ang ref, ganyan. You're living in an ideal world. Hindi kaya. Like, maglagay ng rules sa harapan ng Sure, ganyan. nabasahin pa yan. Wala. Siyempre, iba-iba nga sila ng Wala. Pag salpak. Basta mailagay lang. Oo. Isipin mo, yung may-ari na ang nag-adjust, di ba? Ang ref, pag hindi na maisara ang freezer, ibig sabihin, masyado nang marami, wag nang isalpak, wag nang saksakan, hindi na kaya. So, yung may-ari nag-adjust, bumili nung parang, ididikit niya yung yung dalawang, Lock. diba? Oo, yung may gaganon. Siya nag-adjust, Para para sarado. kahit may awang, may sasarado pa rin. Ay, kawawa Ganon naman siya eh. kapait. Masisira naman yung ref, no? Yan nga. So, ipupush niyang gano'n, tsaka ilalak. Imbis na nakalak lang na gano'n, kasi nga aawang. So, nilagyan na lang ng lock. So, sabi ko sa isip ko, talagang siya pa rin nag-adjust. Pero Hindi wait, talaga masabihan. saglit, isa lang ang fridge nyo sa buong bahay, ganon. Oo, malaki siya na fridge. Parang feeling ko dapat Pero- dalawa kayo o tatlo. Pero sa kwarto, meron din ako na maliit na fridge. Pwede Personal. yun. Pwede yun. Oo, pwede naman. Yeah. Okay. Pero yung mga malaki yung doon yung sa Yeah. labas. Yung sa sink naman, regular din. Same Kasi thing. pag tumagal, lalo mas matagal eh. Oo, di ba? na Kapag tinatagal mo pa, tumagal di ba? yung molds, o kaya yung sa stove, kapag tumagal yung mga doon, mga mantika na Mahirap ng mahirap. So, lagi ko siya every gamit, tatanggalin ko siya lagi. Tapos same din, ina-apply ko din yung oil. As in, bukod sa mabango yung bahay mo, ano pa siya? Hindi siya yung kapitin sa... Masyadong Ako, hot water, yung inaano ko sa... Tama. Correct. Sa Sa sink, oo. sink, no? Mm-mm. Kasi para yung lahat ng Tanggal kung din yung sebo. Okay. at mga- sobrang bagong kulo. Tama, mama.
Mm-mm. Kaya mga Disinfection. sebo-sebo sa mga ano ba, so hindi natin nakikita. Mm-mm. Hindi, tsaka ano Lalo Correct. na, kasi hindi diba mo may naman mga fruit napansin na flies nasa loob. sa ano nun, yung sa, ang tawag doon, sa, naman tawag doon sa tubo ng, ano pag Oo, basta yun. lagi may pahulaan tayo dito eh. Ayun. Parade. So yun, para mamatay yung mga hayop-hayop doon, Yun yung nga. mga mantika kasi di ba, again, malamig na naman dito. So laging merong naiiwan na naman. So maganda yung practice na yun na boiling water talaga. Mm-mm. Tapos ano, hindi, kasi ako, hindi rin, tayo, sigurado naman yun, hindi rin naman kasi tayo mapapakali, lalo yung mga nanay. Kung nakita mo yung kaldero, nakabalandra, Ano, doon lang, nakatenga lang. Ako hindi ako mapakali ng ganoon. Ako din. Parang overnight hindi, hayaan mo doon, di Pag ba? Hindi. nakapunta nga kay Mama Maria, ano, patago kong ikakalat yung mga kaldero niya. parang ganon, yung gusto mo hanggat maaari linisin na rin agad. Kasi wala naman ding ibang gagawa. Oo, Correct. ano, dito ko na-appreciate yung nanay ko kasi ginagawa. Kunyari, 'di ba, may malaking pinaglutuan ng kunyari. For example, nagluto na menudo na maramihan. Kapag konti na lang yung natira, gagawin niya, ililipat niya pa sa mas maliit na kaldero. Tapos Mm-mm. para mahugasan niya, nainisip ko, 'di ba saka na lang kasi parang saka na lang kasi para isang hugasan na lang. Mm-mm. Hindi. Ngayon, ginagawa ko na tuloy siya. Kasi Para yung maitabi mo space. na yung malaki eh. Ha? Oo. Yung Well, bukod space. sa space, kasi nga mas Ay, parang tabi mo feeling ko na. mas nalilinisan ako sa sarili ko. Kapag Oo. mo siya sa mas malinis, sa mas maliit na tama naman. Tsaka para maitago Saka mo doon sa kinukunti labas, na di eh, ba? di ba? So, Bihira mo lang kung nilalabas yun eh. Yes, yes. initin mo Oo. siya sa maliit na kaldero, yun na yung gagamitin mo kaysa doon sa malaki pa rin yung gagamitin mo pang init. Mm-mm. At saka ano, madagdag ko pa nga pala, ang baking soda, pag naglilinis ng sangkalan, di ba? Suka. Baking soda, suka, hindi, kami rito baking soda. Mm-mm. Para Mas yung effective ano, baking soda, tapos ng suka. May konting Better. parang fabric softener, ganun. Tapos, ewan ko, ha? Hmm. Sa Madami sangkalan? ang... Yes. Fabric softener? Oo. hindi, iaano mo lang naman siya, ititimpla mo naman na eh. Para hindi Liquid umamoy yung soap. suka. Okay. Ah, okay. Kasi ano, baking Dishwashing soda soap, lang. pwede din. O, Kasi yun. ang baking Oo. soda kasi, pag nilahinaluan mo ng acid na yung vinegar, mag-ano siya, Oh. babubble siya talaga. Mas Yeah. effective. Ah. Tapos Okay, saka sige, mo siya gano'n naman scrub yun. ng lemon. Oo. Dami. Oo. Kasi nga, syempre, yung mga hiniwang manok dyan, baboy, Yeah. baka, baso ando naiiwan, may residue. Galing. Residue. Kasi Ano dapat, yun? iba-iba ang sangkalan para sa fruits, Yun sa nga. meat, Mm. ganon. Mama, dahil 50 kami dito, Oo, ang dami niya. hindi Babalik mo na naman alam tayo sa pang scrape. Yan tayo eh. ay, nako. O, next. So, kayo ba? Yung Sina? edad yun na yan, meron na kayong mga ano, yung may cup, di ba? May 1/4, 3/4. Yeah, oo naman. Hindi, lalo ako kasi nagbe-bake. So, basta Kailangan lang yun. kailangan ko Oo. talaga. Mm-mm. Hindi siya O, pwedeng teka, sorry sa tansya-tansya. big, ah. Mm-mm. Oo. Kailangan tamang measurement pag Mm. baking eh. O, teka, doon tayo mapunta sa kalan kasi ang kalan namin dito, shout out Jay, barado na ang kalan, uling na nalabas. Kaya ang uling namin minsan lintik na eh, hanggang bahay na dadala eh. Yung pagbarado na ang burner. Paano ba linisin yun? Baking soda pa rin. Eh, yung butas. Butas. Ah, yung mismong ano, Nay? Yung Ah, lumalabas yung labasan ng ano, ng apoy. Uy, tatanggalin mo kailangan yung pinaka-ano nun. Eh, kasi Ah, iba yung kalan namin dito na, Ay. yung naka-stationary ba? Ayun, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi As in- sa amin as in naman yung electric. So hindi kami wala kaming gas. Electric naman. Pero yun nga sabi ko kanina, every gamit linis ako kasi para hindi siya Yes. Hindi mag-ano. mas Ah, mahirap yung kasi stove? siyang tanggalin. Oo, yung mga tulo-tulo ng sabaw, ng kare-kare, Lalo kaldereta, pag doon sa may mantika. ano. Yung mantika pinakamahirap. Mantika pati. Palsek. Oh. Mm-mm. Talo na pag nagpiprito. Yeah. At saka pag may umapaw, di ba? At Oo. saka yung ano, di ba yung exhaust? Mm-mm. Mm-mm. Yeah, yung exhaust. Yes. Mm-mm. Grabe mantika ano na, minsan patulo na yung sa ano eh. Tapos hahalo sa Sobrang ano. Ayun. Yun, lilinisin din. Totoo lang. So parang sabi ko, ang hirap pala ng ginagawa ng nanay ko noon. Lahat eh. Tapos ang tulong ko lang, maglikpit lang ng plato at maglinis ng bahay. Maghugas. After Tapos maghugas, pagod okay na na. ako.
Diba? So, Nagrereklamo pa. pagod ka na, no? Yun. So, sa kitchen, mas malinis ako sa kitchen. Kasi bukod sa nandun yung yung pagkain mo. Food, syempre yung Mas prone, preparation ng mas prone food. kasi siya sa like yung mga fruit flies eh. So, mas mahirap. At saka 'di ba tayo minsan mahilig yung mga sa mga food, yung mga sachet na ketchup, mga ganyan, tinatago. Eh minsan din nag-expired na, nilalagay sa ref, 'di ba? Alam mo, hindi pa Ay, rin matagal oo. sa akin yan. Tinatago ko pa rin yung ketchup kahit ang daming ketchup. Oo. Ganun. Sayang eh. Sayang kasi. Tsaka minsan nagagamit naman siya, pero minsan kataunan, nag-expire na, hindi mo na alam, andun pa rin. Yeah, correct. Oh. Lounge. Mm. O yan. Siyempre, yung mga tropilo dyan. Yung sofa. Mm. Ilang beses akong dati may sofa kami sa tinitirahan namin, nakakuha ko ng mga pera. Yung mga matagal na tumira. Yung matagal na tumira, tapos nadukot-dukot mo, aba, may 20 dirham. Bayad na daw yun, kakalinis mo. Oo. Except doon. Tapos katulad niya si Chadi, mahilig sa sofa, as in, kinakalkal niya yun eh, doon siya naglalaro. So mag-aamoy aso yan eventually. So what we will do, yung apple cider at saka yung fabric conditioner, ayan, ihahagurin niya ng Tapos ibibilad. Hanggat maaari na ibibilad eh, na malaking bagay siya eh. Yun. Sa amin, ang laging mini-maintain naman yung carpet nga, dahil nga, nakikita kong madumi talaga. Kaya minsan sabi ko, yung unang natira namin, kasi yung carpet doon, parang beige yung color ng carpet, ng floor. So yun, mas kita mo yung dumi. Minsan nga mas gusto ko yung light na color para nakikita ko agad yung dumi. Madali makita. Oo. Eh ito, hindi namin kita kasi gray. So, kailangan lagi kaming nag-vacuum. Kasi pag hindi mo makikita kung madumi na yung carpet or hindi, diba? So, yun ang lagi. Tapos, ang laging, kasi may indoor plants kami. So, yung ilalim nun, kung baka may yung tubig na, yung nag-exist na water. So, dapat regularly nililinis kasi para hindi ka bahayan ng din, yung mga, eventually, baka maglamok na, diba? So, lagi naming mini-maintain sa may plants, yun. Pero yung nick natin, no? Kiti-kiti ba natin tawagin? Kiti-kiti, oo, di ba? baka magkaganon, di ba? Ako pa mag-create dito. So, Dengue. oo, nililinis namin lagi yun. Yun lang naman usually sa lounge sa amin. Kaya maalala ko. Mga ilalim ng silya, basta mga ilalim. Mga ilalim. Singit-singit. Ganyan. Yung minsan, di ba yung paa ng kama natin o kaya paa ng mga silya natin na naka-stationary lang, siyempre may kinay-kinay na bilog. Kahit pa paano, ang dami niya na. So, ano mo yun, mag-i-stay niyan sa tiles. So, hanggat maaari, agapan mo na huwag yan ng mancha dyan. Aangatin. So, inaangat. Minsan talagang ililipat-lipat. Naalala ko yung kaibigan ko. Dito yan ha. Parang mababaliw siya kapag hindi siya naglipat ng gamit ng yung i-reposition. Mang-ayos. Oo. Ako yun, ganun din. Siya malala. Kasi once a month, pag dumalaw kami, iba na naman ayos. Basta mailipat lang niya. Sakit niya. Kailangan mailipat lang niya. Alam mo, ako naman. Magkakapantal siya pag hindi niya nilipat. Ako ang reason ko yon yung sabi mo yung nagmamark. Kasi diba, kasi carpet. So pag nag-mark talaga, nakalubog na yung carpet. So gagawin namin, ako lilipat-lipat ko. Or minsan kahit nga hindi po i-reposition gagawin ko, imumove ko lang ng konti. Tatanungin ni Jan ba, bakit? Saan nilalagay? Hindi, lang natin, konti lang. Yung para maalis. Para maalis lang sa dati niyang pwesto. Tsaka hindi ko dinidikit yung sofa sa wall para hindi yung pintura. Para hindi mabakbak yung pintura. So hindi siya nakadikit. Hindi dikit na dikit. Kasi eventually, di ba magkakalinya yun dahil nabakpak na yung pintura dahil nakadikit. So hindi ko siya, yun ang maintenance ko. Tapos syempre, minsan may upo tayo na pasalampak. Dikit. Sayod. Usod yun. Oo. Tapos Isabela pa, dahil nga, sabi ko nga dahil kaya laging vacuum. Kasi Isabela, pag kumain ng, kahit yung mga crackers lang, pag kumagat talaga siya, talagang sabog. So parang laging, pwede isang lugar ka lang kumain. Talagang sabog talaga. So, gagawin ko, sige na, kumain ka na kahit saan ngayon. At mamaya, lilinisin ko yung lahat. Ganon. Ang gulo. Isang linis na lang. Kayo ba may nakikita mga buhok-buhok sa flooring? Kasi pag naglalaglag tong buhok, kahit hindi ko buhok, pinupulot ko as in isa-isa yan. Isa-isa. Oo, hindi ako mapakali. Pag nakita akong buhok, minsan nga kahit sasabihin ni Ning, uy, gabi na huwag ka nang mag-vacuum. Hindi nga ako mapakali.
Kalalo pat alam ko buhok ko yun. Mm. Parang dapat ang tiles, wala akong makitang buhok. Ganong katindi. Naalala ko yung artistang ganyan si Donita Rose Ayaw rin niya nang may nakikitang buhok sa flooring. Talagang, minsan nga tinetape ko yan kasi ang dami. Sa amin si Isabel ang ganyan. Ayaw niya ng buhok. Ayaw niya. Hindi ko maintindihan. Sabi ko parang, aanin ka ba ng buhok? Ayaw niya talaga. Kahit saan. Sabi niya, pag nakikita siya ng buhok, kahit yung maliit na strand lang, ayaw niya. Tapos ang gagawin ko, sabi ko, itapon mo, kunin mo, itapon mo. Ayaw niya din. Ako ang magtapon. Ayaw yung polluted. Oo, ayaw niyang pulutin. So, sumobra na naman. Tip lang din, kung ma-afford din kasi marami naman siguro mura na dyan sa Pilipinas na humidifier. Yes. Oo. Kasi ako talaga may allergy rhinitis talaga. As in, pagkagising ko, bahing na ako ng bahing yan. Pero nung nagkaroon kami ng humidifier, kasi syempre malinis tong sining sa bahay, time na mayroon kasi ina-absorb niya yung dust. Kasi ang dust mite, galing yan sa hininga natin na mga nakadikit na sa kurtina ng ating kwarto, ng kama na. So yung dust mite, ina-absorb siya nung humidifier. Tapos, nire-replenish niya yung ng hangin sa paligid. Kasi bilang ang AC namin dito, common. So ngayon, napansin ko pag umaga, hindi na ako binabahing. So ibig sabihin, nasa talaga na yung mga humidifier. Nasa alikabokya talaga. So napakalaking bagay. Kayo, na may mga garahe pala. Okay, anong tips ninyo? Unang-una yung agyo-agyo sa mga gilid-gilid, sa mga ding-ding-ding-ding, walis, ganyan. Tsaka punas ng lagayan ng sapatos. Oo, ikaw yan punas-punas. Yun. Amin kasi wala naman kasi masyadong laman yung garahe sa amin, kundi yung mga lagayan ng shoes lang. Tsaka yung sa mga nakasabit na walis, meron kami sabitan ng mga walis o mga yun lang. Lagi lang wawalisin, aagiwan. Tapos kung basa pala yung sahig, mamapin, nagmamap. Mama Pen. Akala ko sino si Mama Pen. Imamap. Imamap. Ayun na pa yung dictionary. Mama Pen. Sa amin naman, dito, kasi ang garahe naman dito, hindi naman talaga garage dito. So, lawn. So, mataas ang maintenance ng lawn. Kasi mas mataas ang maintenance kapag mainit. Kapag summer, pag spring pa summer, mataas kasi mas mabilis tumubo yung damo. So, parang every 2 weeks or 3 weeks, kailangan nagmo-mow ng lawn. Pero kapag yung malamig yung panahon, kahit 1 month na hindi kami nagmo-mow, okay lang. Kasi mas Pero, syempre, mas maganda na malinis. Tsaka yung mga, tawag doon? Yung pinagbabagsakan ng, si spider, spout. Oo. Kinanta talaga. Kasi doon ko siya naalala So, yun doon, kasi inaano siya, nagbabara yung mga dahon. So, kailangan nililinis din palagi kasi magbabara yun eventually. So, yun. Kaya gusto ko ng walis tingting. Wala kaming walis tingting. Ang hirap kasi nung pangwalis namin na... bawal yata dyan yun na Hindi naman, meron naman, pero wala dito sa area namin nagbebenta. Walang coconut tree dyan? Wala. Doon ko na kunin. Hindi nga dito tropical country. Dito pa ako magaganyan? Wala dito coconut tree. Pero mahalang dyan, mahalang walis tingting. Meron kaming nakita, alam ko meron sa ibang area, pero wala kami, hindi accessible yung bilihan. Okay. So, ang meron dito, yung mahaba lang na parang broom na parang plastic yung dulo. Oo, yung plastic nylon siya. Pwede na yun. Mas madali siya kapag walis tingting. Sabi ko yan, kayang-kaya yan ng ilang minuto lang. Pero, yun, so mahirap siya kapag unless yung leaf blower. Yun, mas madali yun. Yun lang naman, mowing ng lawn ang medyo mataas ang maintenance. Saka yung pagtanggal ng mga weeds. Di ba sa atin kapag yung mga damong ligaw, okay lang. Dito tinatanggal. Kakamayin mo lang yun. Kasi dumadami siya. Dumadami siya, so tatanggalin na. Yung mga, di ba, daisy. Damo pala siya dito. Kanta lang hanggat makuha mo, kanta. Di ba, maganda naman siya. Flower kasi daisy, ganyan. Pala, damo pala siya. So, hindi pa, kailangan tatanggalin mo siya kasi weed siya. So, tatanggalin mo pa rin. So, yung mga weed, yun din, yung pagtanggal ng weed, yun din, medyo yung maintenance ng pagtanggal doon. Kasi pag di mo tinanggal, ang pangit titingnan, dadami siya. Napansin ko rito, nung nakatira pa kami sa villa,
laging yung yung sprinkler. Yung Bermuda, alam mo talagang maintain talaga nila. Parang morning and afternoon, talagang dinidiligan nila. Dahil nga syempre, iba ang init dito. Yeah. So somehow, masayang makita na yung napapanatili yung yung grasses. Yeah. Tapos may aso pa ako. So tuwan-tuwa siya diyan. Yeah. Tapos minsan nakakaupo kami doon. So yung maintenance ng ni Mama Howard din nila yan. So ang laking bagay na ang paligid mo is talagang sa paningin mo, alam mong malinis. Hindi lang mukhang malinis, kundi totoong malinis. Correct. Hindi Diba? na ito maganda, So, diba? Yun. Tsaka yung Sarap sa yung mata, no? Yeah. yung cost nun sa health mo kapag minentain mo talaga yung malinis na paligid. Correct. Kasi totoo lang talagang nagsasalamin sa pagkatao ng tao na yun. Kung dito hindi ka malinis, baka sa ibang bagay ganun ka rin. Hindi naman sa judgmental. Posible. Partikular ako sa sasakyan talaga yung amoy. As in, kahit anong mangyari, hindi mawawala ang amoy. Lalo't paborito ko ang cherry na flavor ng yung parang bubblegum cherry. Yun, sobrang saya-saya ko. Ituan ng sasakyan, kailangan na siya, no, ramdam mo yung ganong amoy. Oo. Yung talagang pag pumasok ko sa loob, mabango. Ganon. Tapos yung di ba, syempre may carpet yan na sarili. Yung pag binili mo yan. Floor mat. Meron pa parang silicone na talagang tatapakan. Kasi syempre, dito minsan galing ka sa basa, tapos tatapakan mo. Kailangan merong may silicone para maprotektahan yung ng carpet. Kaya nung inano ko yung kotse, nung binenta yun, hanga pa rin sila kasi nga parang na-maintain. Kaya ngayon nga, pagkabayan talaga ang may-ari, yung saleability ng sasakyan, mataas. Yun nga. Yun. Oo. At saka hindi ako naglalagay ng kung ano-anong mga pintura o babalutin ko yan kasi nga, pinoprotektahan ko yung interior ng sasakyan. Kasi nga, yung carpeted yan eh. Yun. At saka, ang napaan talaga, bawal kumain ng chips sa kotse. Kasi nga yung crumbs. Ay, hindi carry. No choice sa amin. Kaya, aanin mo na lang. Wow, lilinisin mo na lang talaga after. Kasi may bata. Hindi pwede. Pwede yun sige, maglagay ka, pero yung may sasalo ng crumbs mo. Saglit lang Kung makapagsabi ng bawal ang crumbs sa kotse niya, no? Samantalang nakikisakay ng kotse, ang gulo ng gamit niya. Anong dumi kaya? Yung gamit niya kung saan, meron dito, meron sa side mo. Parang, wala naman akong ganito, ba't meron akong ganito? Sa kanya. Baka hiniram nyo, tapos ang hinawakan nyo. Ayaw aminin. Ang gulo. Usually, ang laging nililinis, yung side ng inuupuan ni Isabela, ng bata. Kasi sa talaga, lagi Kaya nasa namin niya nung maliit si Jayden. Grabe talaga. Tapos siya naka-car seat pa, di ba? So yung car seat niya talaga, pag inangat mo, puro crumbs yun. Yun ang lagi. Tsaka yung mga balat minsan ng na naiiwan na, alam mo na, lahat ng mga yun naman, pagkatapos, laging pasa sa nanay. Lalabas mo na lang. Oo. Pasa. Tama ka doon. Kasi like, dito rin, kapag Pinoy ang may-ari ng sasakyan, makikita mo maayos yung sasakyan. Kasi pag nakita mo kahit sino yung may sasakyan dito, sabi ko, ang dugyot talaga. Tapos minsan, kunyari, di ba, kapag kunyari, may tama ng maliit, kunyari, nabangga ng konti. Sa atin, di ba, ipapaayos mo. Papaayos mo sa atin, di ba? Sa kanila, hanggat kahit na yupi-yupi na siya, basta umaandar, okay lang. Kasi nga, dahil dito kasi, parang ang kotse, hindi siya yung pangporme. Necessity ang car dito. Kasi nga dahil hindi maganda yung transport system, hindi naman lagi pwede ka mag-commute. So halos karamihan dito, lahat merong sasakyan. They don't care kahit pangit pa yung sasakyan nila o hindi nalilinis for a long time ng ganyan. At saka ang mga car wash dito, madalian lang din. So minsan yung yung quickie. Yun? Yung may ganyan lang. Automated, yung mga ilang minutes lang, 'di ba? Particular talaga ako sa wax ng kotse. Kasi gusto ko yung sa loob, shiny na black, kung black. Yun. Yeah. At saka yung upuan ko, lagi dapat yan, mabango. Yung tipong, neatly talaga. As in, walang crumple din ng yun. At saka lagi ko lang inaano yung dashboard kasi minsan yung alikabok niyan eh. Diba? Na-absorb ko kasi yan eh kapag hindi ko inalis. Napakalinis ko naman talaga naman. Bali, teka lang i-admit ko na yung mga nasakyan mong kotse before. Saka yung ceiling na minsan yung kamay na minsan may kapit na marumi.
Di ba Oo, napakapit siya sa umiitim yung Ako yung Saglit, bakit fingerprint. kumakapit sa ganyan? Ah, Anong ewan nangyari? ko. Hindi ko alam. Hindi ako. Sino yun na? Sino? Pag yung nasa bahay ka lang. Katulad ito, recently, di ba, meron kaming guest. So parang ako, talagang nililinis muna namin yung bahay bago dumating yung mga guest. Kahit na kunyari, ito, di ba, kapatid ni Jan. Parang kahit nasabi mo na kapatid lang naman ni Jan yan, or kilala lang na, close naman namin. Pero sa akin kasi, ang, ang thinking ko palagi, kapag ipinakita mo sa guest mo na malinis at maayos yung bahay mo, lalo na pag maganda mo, pinresent yung bahay mo, sila din, mahihiya din gamitin yung bahay. Iingatan din nila. Pero kung tipong ano dang bara-bara ka, yung burara ka sa bahay, 'di ba? Pag nakita nila kalat-kalat lang, okay lang din sila. Baka iwanan lang din nila kahit saan, kahit guest. Kasi nakita nila ganun. Ano, pagka sa ano, ripple effect, Mm, gagayahin lang din nila. gagayahin nila talaga. So, kaya sabi ko, kahit, kunyari, kahit kami yung pupunta dun sa bahay, minsan pag nakita ko madumi, lilinisin ko pa nga. Yung gano'n, kahit na nadatnan ko na medyo madumi, lilinisin ko pa. Kasi parang ayoko yung paglabas ko at merong pumasok, sabihin ako pa yung nagdumi, di ba? So, gano'n yun. Mas maganda na lagi mong gagawin yan. Same thing kapag nagbubuka ng mga hotel. So, paglabas, usually inaayos pa rin namin kung paano siya namin dinatnan. It's a way of thanking them na nagstay ka dun sa lugar nila. Malaking bagay pa rin. Sabi ko nga, paulit-ulit nating binabanggit, yung recycling, sana meron tayo sa Pilipinas. Kasi ang laking bagay. 'Di ba, dami nating basura sa sa Pilipinas. At alam niyo yan, Ria, 'di ba? Sobrang ang dami yung hinahakot before talaga. Yes. So, ang laking bagay kung meron recycling. Kasi kami, sa isang linggo na ang ilalagay lang namin sa trash bin, sobrang konti lang. Kasi nga, yung iba nare-recycle na, kumbaga nilalagay namin yung mga soft plastic, yung mga lata, yung mga bote na plastic, ganyan, sa recycle bin lahat. So, kinokollect yun dito ng council. Siyempre, wala kaming fee. So, sabi ko, parang sana meron din tayong gano'n na recycling facility, 'di ba? So, para mabawasan yung waste natin. Yun. Kaya, Tama. hindi ganun Magain. karami. Knowing Philippines. I know, right? Lagi naman natin topic yan, no? So, anyway, ano yung mga alisin nating mga tao sa buhay natin? Itaboy, ang dapat itaboy. Sa atin naman ngayon, kasi digital na nga. So usually, hindi naman tayo before na like, yung mga friends na lagi mo nakikita or something. So ngayon sa atin kasi, ang bawasan ng friends sa Facebook na, and follow. Ginagawa na rin naman natin sa social media. Mm. So kayo, ano yung batayan nyo para mag-unfriend or mag-unfollow ng tao? Ay, hindi kayo Basta nag-unfollow. yung ayoko talaga yung yung palabugan ng Yaw-yaw. yung ginagawang diary ang FB. Diyan ako nag-start eh. Yung bungad pa lang ng umaga, may parinig, o kaya yung distasteful yung umaga niya, yung kakilala niya, yung sa trabaho, parang walang mapapala sa'yo. Correct. Sa I'm sorry. araw-araw na pagbubukas mo, yun at may mga posts yung nakikita mong friend mo na yun. Parang nakakawala ewan ko, nakakasira ng araw. Ano, Kaya nga, bakit sa'yo? Kasi ikaw nagagalit ka rin. Di ba, nagigigil ka? oo, Buti sana kung ang mga pinopost is parang mga, di ba? original. Yes, oo. Oo. Di ba nga ayoko rin nung yung mga nagpo-post ng nag-aanyaya pa ay magko-comment na, sige girl, go mo yan, awayin mo yan. Ganun. Parang, ano ba kayo? Parang halimbawa, may nakaaway siya, tapos magpo-post sa Facebook, parang, hello, hindi kita, hindi kita uurungan. Oo, may mga, This is the unstoppable me. Siyempre, may magko-comment, go, sis! Bye! Kasi usually yung mga ganyan nagpo-post, naghahanap ng kakampi sa yun, tama. mga friends nila na para may mag-comment na, Actually, iniintay lang naman diba? din nung mga yun, yung may mga comment na Correct, correct. papasok sa kanya, di ba? So, attention seekers. Ayaw natin ng mga attention seekers. Before, di ba, ganyan, yung mga toxic na tao, well, kung di natin ma-unfriend, kahit ma-unfollow lang, at least mawala sa newsfeed Yes, natin, sa diba? lumalabas sa Ngayon, nag-level 2 na ako eh. Yung tipong nagpo-post na wala na sa edad. Kasi before, kapag mga bata-bata, mga 20-something, ano ka pa, pagbibigyan ko pa eh, yung nagpo-post na parang yung tipong gandang-ganda sa sarili, yung mga ganon. Mapabibigyan ko pa mga 20s, mga ganyan. Kasi nandun sila sa prime, di ba? Pero pag yung tipong, sabi ko, ba wala na sa edad, yung mga ganito na tipong naghahanap na lang
ng comment na, uy, bagay sa'yo yan. Yung parang mga unnecessary na mga post. Oh. Ngayon na bagong taon na, anything na makakapagbigay sa iyo ng toxic, mapatao, mapalugar, mapa-event, huwag nyo nang puntahan. Anything na makakapag yung kalmahan nyo lang yung huwag naman tayo makipag-aaway, pero iwas na lang talaga. Ako talaga yung sabi, iwas gulo, no? Gusto mo lang sa panahon ngayon, peace. iingatan nyo talaga yung inner peace ninyo. Kung kapamilya ninyo yung kalat sa buhay nyo, wala kayong magagawa, you just have to deal with it. Hindi may iwasan, may mga kapatid tayo, kamag-anak tayo talagang toxic. Na lang, umagwat na lang tayo kasi hindi natin yung pwedeng putulan. Distansya, inay. Ayan, siya lang magkalat sa ibang lugar. Huwag lang sa paligid ko, yun lang. Pero, pa rin tayo? Sige, blood pa rin tayo. Yun. Basta ang importante, hindi sa atin hindi magsisimula sa atin ng away. Sa akin, importante na talaga sa akin ang space ko, ang time ko. So, pinipili ko talaga kung sino yung pag-aanuhan ko ng space ko, ng oras ko, ng time ko, ng attention ko lalo na. So, dahil mas marami akong bagay na pwede kong pagtuunan, gaya ng pag-aaral, pagtuklas, at paggawa ng mas mabubuting bagay na may kinalaman sa kinabukasan ko. Amen! Amen. Tama. So again, Happy New Year sa inyong lahat. Nasa unang week pa lang tayo ng 2025. Sana maayos sa inyo ang lahat. And I suggest talaga, makinig kayo ng mga motivational videos. Ang dami yan sa YouTube. Pili kayo ng mga topic na gusto nyo. Anything na may matututunan kayo. Kasi sobrang importante na marami kayong, equip kayo ng knowledge at saka ng wisdom. And share it. Ang laking bagay yung mga verses sa Bible. Totoo, sobrang siya. Oo. Kumbaga gumagaang ang buhay mo, tsaka talagang dumadating yung totoong peace sa panatag na. Di ba pag sa gabi, alam mo, patulog ka na at tahimik na ang lahat, pero ang utak mo'y magulo pa rin, try mong mag-play man lang kasi ang kainaman sa Bible, nasa YouTube na rin talaga. Exactly. Audio Bible na, audio book na rin. Yes. So makinig ka na. Bawasan ng mga pag-iisip at pag-alala. Naalala. Yung mga parang tapusin mo ang iyong araw na nakikinig ka ng mga salita ng Diyos. Totoo man, ganito man ang bibig ko, pero pag nitatry ko talaga na makinig ng Bible sa gabi kasi nga parang nanunuot siya sa pagkatao mo na may hinihimay-may na parang nire-remind sa'yo na sa alabok ka galing at sa alabok ka mauwi. So be kind, be compassionate, at hanggat maaari kalmahan mo lang talaga. Yun. Yes. May pahabol pa kayo bago ako magbabay. Nang mabuti. With that, we say thank you sa mga nakasama namin. Nauna na si Mama Grace, na pinagdadasal na tayong lahat. Yeah. Activities sa church. Happy New Year and continue to follow us, subscribe, like, and please share it. And we will see you again on the next episode of the Lilac Lounge, the podcast. Bye!